Sa Maynila kami nakatira ng pamilya ko. Pero nagdesisyon kami na umuwi na sa probinsya para doon na manirahan. Meron akong inupahang bahay sa baryo namin. May kalakihan din ang bahay na ito pero matagal nang walang nakatira. Malapit sa may sapa ang bahay na ito at bagaman luma ay malinis ito at hindi ka kikitaan ng mga peste tulad ng mga daga o ipis. May puno ng santol din sa may bandang kusina at isa pang malaking puno na beta kung tawagin. Malapit lang din ang bahay ng tatay ko sa inuupahan namin. Bali ako, ang misis ko at 3 kong anak ang kasama ko sa bahay. 2 sa mga anak ko ay nag-aaral sa elementarya at ang bunso naman ay 3 taong gulang pa lamang. Isang gabi, noong unang linggo namin sa bahay, may narinig akong ingay sa bubungan. Parang pinupukol ito ng bato tapos may sumisipol pa. Mga ilang gabi din itong naulit, kaya nagpasya ko na manghiram ng baril sa tatay ko dahil baka merong nanloloko sa amin. Noong sumunod na gabi ay naulit na naman ang pagkalabog sa bubong. Pero imbis na sipol ay isang halakhak naman ang narinig namin ng asawa ko. Yung boses ay parang galing sa isang malaking tao. Nakiramdam lang kami ng misis ko at nung tahimik na ulit ang lahat ay hinayaan ko na lang at nagdasal na lamang kami bago matulog. Kinabukasan, pagka-uwi ko galing sa trabaho ay may kinwento ang misis ko. Meron daw siyang anino na nakita sa may bintana nung tanghali at parang galing daw ito sa napakalaking tao. Tapos madalas daw ay may bumubulong sa kanya pero wala naman daw siyang nakikita. Dahil hindi naman ako masyadong nagpapaniwala sa mga ganoong bagay ay sinabi ko sa misis ko na baka niloloko lang siya ng kapitbahay. Para medyo makampante siya, naglagay na lang ako ng ilaw sa labas sa may bandang kusina para maliwanag sa likod bahay namin. Marami kasing malalaking puno doon na pwedeng pagtaguan ng mga nanloloko o masasamang loob. Kinagabihan, habang nanonood ako ng TV sa salay, napansin kong patay bukas ang ilaw na kinabit ko sa may likod bahay. Inisip ko na baka loose connection lang kaya inayos ko ito at kinabit muli. Sumindi naman ito ng maayos, pero napansin ko naman na namatay yung TV namin. Pumunta ako sa sala ulit para manood pero pagbukas ko ng TV, napansin kong namatay naman yung ilaw sa labas. Inayos ko itong muli, pero yung TV naman ang namatay kaya ang ginawa ko'y pinabayaan ko na lang muna na walang ilaw sa labas at nagpatuloy na lang sa panonood. Noong sumunod na araw, habang naghahapunan kami, napansin kong nakayuko yung anak kong lalaki at ayaw kumain. Sinabihan ko siyang kumain na pero ayaw daw niya kasi may nakatingin daw sa kanya na ang pangit. Nagkatinginan kami ng asawa ko pero sinabi ko sa kanya na kumain na siya dahil baka magkasakit siya. Gano'n naman ulit ang sinagot niya. Ayaw daw niyang kumain kasi may nakasilip daw sa bintana na ang pangit. Medyo kinilabutan na ako sa sinabi ng anak ko. Pero bilang padre de pamilya, kailangan kong maging matapang para ipagtanggol sila. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ko ang baril na hiniram ko sa tatay ko. Lumabas ako ng bahay para tingnan kung sino ba ang nanloloko sa amin. Pagtungtong ko pa lamang sa tapat ng pinto namin ay biglang may malakas na hangin akong naramdaman. Sa puntong ito ay malakas na ang hinala ko na hindi na pangkaraniwan ang gumagambala sa amin. Kaya naman ginawa ko yung tinuro sa akin ng lolo ko na pwedeng gawing proteksyon sa bahay laban sa mga ganitong nilalang. Umikot ako ng 7 beses sa buong bahay at sa huling ikot ko ay may binanggit akong salita. Pagkatapos noon ay pumasok na ako sa loob ng bahay namin para tumuloy na sa pagkain. Ayaw pa rin kumain ng anak kong lalaki. Kaya minabuti ko na lamang na pagpahingahin na lamang siya sa kwarto nila.
Kinuha ko ang krus namin sa altar na nabenditahan sa simbahan at binalot ko ito ng pulang tela. Pagkatapos ay nilagay ko ito sa kwarto nila para hindi na siya matakot. Nung matutulog na kami ng asawa ko, habang nakahiga sa kamay, pakiramdam ko na parang umaangat yung katawan ko. Sinabi din sa akin ng asawa ko na pakiramdam daw niya'y lumulutang siya. Sinabi ko sa kanya na magdasal na lamang kami at huwag magpatakot sa kanila. Niyakap ko na lang ang asawa ko at nagdasal na wala nang masamang mangyari sa amin. Bandang 12:00 ng gabi, nagising kami sa mga kalabog sa bubungan. Parang pinupukpok. May naririnig din kaming kakaibang sipol. Dali-dali kong kinuha ang dasal na Latin na bigay pa sa akin ng pinsan ko pati ang bendita na nakalagay sa altar namin. Binigay ko ito sa asawa ko at sinabing dasalin niya ang nakalagay sa papel. Kinuha ko naman ang aking itak at baril. Lumabas ako ng bahay para itarak ang itak sa lupa dahil mas magiging epektibo daw ito laban sa mga ganitong klase ng nilalang. Pagpasok ko ng bahay ay biglang natahimik ang lahat. Narinig ko na parang may pumasok sa may kusina kaya pumunta ako doon. May nakita kong isang pares ng mga mata, pero bigla itong nawala. Nilokob man ako ng takot ay pinilit ko pa rin sumigaw at sabihin na ipaglalaban ko ang pamilya ko. Pagkatapos nito ay may humalakhak ng malakas at biglang may malakas na humampas sa gilid ng bahay namin. Tumagal ito ng mga ilang segundo at tuluyan na ding nawala. 4:00 na nang makatulog ako dahil sa pagbabantay sa pamilya ko. Pagkagising ko ay nakapasok na ang mga bata. Nagpaalam ako sa misis ko na dadaan lamang ako sa pinagtatrabahuhan ko at magpapaalam lang kung bakit hindi ako nakapasok. Tanghali na noon nang makabalik ako sa bahay namin. Aligaga si misis dahil natatakot daw siyang mag-isa sa bahay kasama ang bunso namin. Dahil napuyat nga ako noong nakaraang gabi ay umidlip muna ako para makabawi ng pahinga. Nagising na lamang ako sa isang malakas na sigaw mula sa asawa ko. Tumakbo ko sa sala at nakita ko ang asawa ko na nakakapit sa upuan at nakalutang ang mga paa na para bang may humihila dito. Madali kong kinuha ang aking baril at itak at pagbalik ko sa salay, takot na yumakap sa akin si misis. Inutusan ko siyang kunin ang bunso namin at aalis na kami sa bahay. Sinundo ko ang 2 ko pang anak sa eskwelahan at doon na muna kami dumiretso sa bahay ng tatay ko. Doon na muna kami titira habang wala pa kaming nakikitang bagong uupahan. Kinabukasan ay bumalik ako sa bahay kasama ang kapatid ko para kunin ang mga gamit namin. Sakto namang dumating ang may-ari ng bahay dahil nabalitaan nga ang nangyari sa amin. Dito niya naikwento sa amin na meron daw kapre na nakatira sa mga puno sa likod ng bahay. Hindi naman daw siya naniniwala sa mga ganong kwento kaya naman akala niya ay hindi ito totoo. Simula noon ay hindi na niya pinaupahan pa ang bahay na yun at nang maibenta sa iba'y tinanggal na rin ang mga punong nakatayo dito ng bago may-ari. Ayon sa mga paniniwala, tuwing papaliit na ang buwan ay lumalabas ang mga maligno. Huwebes ng araw na yun at maagang nagsara ng tindahan ng aming landlady na si Ate Bea. Kasapi siya sa Iglesia ni Cristo kaya tuwing Huwebes at Sabado ay sumasamba siya. 10 taon ng byuda si Ate Bea at meron na ring sariling pamilyang kanyang nag-iisang anak na si Cindy. Kaya naman masasabi na ding nag-iisa na sa buhay ang aming landlady. Tanging kaming mga nangungupahan na lamang sa kanyang apartment ang madalas niyang nakakasalamuha at nakakakwentuhan. Noong gabing yun ay natanawan kong nakaupo sa hardin si Ate Bea. Kahit na madilim dahil walang buwan ay nakikita kong nakatanaw ito sa malayo. Bagamat medyo may edad na siya ay mababakas pa rin ang kagandahan nito sa kanyang muka. Medyo naalala ko nga ang mama ko sa kanya.
Matagal-tagal din akong nakatingin kay Ate Bea noon nang bigla siyang mapatingin sa bintana namin. Dahil nailang ako ay madali kong sinara ang bintana. Maya-maya naman ay nagyaya ang asawa ko na bumili ng makakain dahil nagugutom daw ito. Pagbaba namin sa ikaunang palapag ay may narinig kaming mahihinang kaluskos. Kaya huminto muna kami para makinig. Maya-maya pa'y narinig namin si Ate Bea na nagsalita. "Dumating ka na pala. Ang tagal kong naghintay." Sumilip kami ng bahagya sa may hardin kung nasaan ang landlady namin. Ganoon na lamang ang kilabot namin nang makita ang isang nilalang na nababalot ng parang itim na grasa. Nanggigitata ang mga buhok nito at nakasusulasok ang amoy na nanggagaling dito. Hinagka nito ni Ate Bea, pero imbis na mandiri ay tumayo ang balahibo namin ng asawa ko kaya nagpa siya kaming bumalik na lamang sa kwarto namin at matulog na. Kinabukasan ay masaya kaming binati ng aming landlady. Nagulat pa nga kami dahil pinakilala niya sa amin ang bago niyang asawa. Normal naman ang itsura nito. Nakaputing damit at nakasuot ng maong at merong nakataling money bag sa bewang. Binati namin ito pero tumingin lang siya sa amin ng walang emosyon. Kakaiba man ang kinikilos ng asawa ni Ate Bea ay pinilit namin itong pakisamahan. Nakikita kasi naming masaya ang landlady namin kaya kahit papano'y natutuwa na din kami na meron siyang katuwang sa buhay. Pero habang tumatagal ay napapansin namin na maraming kakaibang nangyayari sa apartment namin. Naroong halos lahat ng bata sa amin ay salit-salita ng pagkakasakit. Para ding nilulukob ng desperasyon at kalungkutan ng karamihan sa amin at lumalaganap din ang mga kwentong kababalaghan. Lumapit ang isa sa mga nangungupahan sa apartment kay Aling Ella. Si Aling Ella ay isang kilalang manggagamot sa lugar namin. Hindi ito nakatira sa bayan, kundi sa paanan pa ng bundok kaya kung kailangan mong humingi ng tulong sa kanya ay medyo malayo-layo ang tatahakin mo. Ayon kay Aling Ella ay marahil isang maligno raw ang asawa ng landlady namin kaya nagpa siya ito na pumunta sa apartment para makasigurado. Huwebes noon nang magpunta ang matanda sa apartment kaya hindi niya naabutan ng mag-asawa. Pagtungtong pa lamang ni Aling Ella sa gusali ay napansin na namin na naging mas listo ito. Pinuntahan niya isa-isa ang mga pinto sa mga apartment at ginamot ang lahat ng mga nangungupahan na may karamdaman. Nagpausok din ito sa buong apartment bilang pantaboy daw sa masasamang nilalang. Matapos libutin ang buong apartment ay pumunta naman ng hardin si Aling Ella. Nilagyan niya ng insenso ang ilalim ng isang malaking puno pati na rin ang pintuan ng bahay ni Ate Bea. Magtatakip silim na noon nang makauwi si Ate Bea. Parang wala ito sa sarili nang makita kami at parang litong-lito ito sa mga nangyayari sa kanya. Nang ikwento namin sa kanya mga nangyari ay gulong-gulo ito dahil wala siyang maalala sa lahat. Ayon kay Aling Ella ay gagagawan daw ito ng maligno na nagkagusto kay Ate Bea. Nang makarecover na ang landlady namin ay umuwi na ito sa probinsya at ipinasa na lamang sa kanyang anak ang pamamahala sa apartment. Ayaw na din kasi nitong manatiling mag-isa sa kanyang bahay dahil na rin sa takot na baka lapitan na naman ito ng mga nilalang ng dilim.